Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is July 20, 2026 at tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may Casa Luis Joaquin sa may barangay 164 Caloocan at dadalhin po natin yan sa may Neapolitan Brittany Street sa may Pasong Putik proper. Neapolitan sa Pasong Putik Novaliches, Quezon City. Okay, so babalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya natin po pag nakanapan tayo. Thank you. Thank you po. Binabati rin natin sina Aldo Aquino, Marcin Cusio, Deo Bendao, Ricky Villa, kay Andre Sabinola, kay Jem Castillo, Mercedes Castro, kay Ma'am Jem Enquito, kay magandang gabi po sa mga taga ng Botas, kay Nando Puso Jr., parang Ray Niana, yan sabi niya, parang Ray, magandang gabi. Ruby Obinque Ramos, Ma'am Taina Berlin, Ma'am Marjon Dominic, Ma'am Hot, ay mga taga Paranaque, magandang gabi. Kay Ma'am Maria Orian, Jonet Odrata, Lucia Puyukaw, ayan. At din kina Ma'am Ellen. At meron pa rito at kanila nailista mo ba yung nandito sa mga natin na partner? Yung mga ayan, sina Sir June Arnado. Magandang gabi rin po sa inyo lahat. Sabi nga ng iba bakit daw hindi tayo pa rin, hindi tayo basta papapagturo sa mga ganun nila, mga ganong pinagkagagawa nitong China Coast Guard nato. Tayo mga professional. Okay? Mga kapuso, maraming salamat po sa inyo patuloy na pagsubaybay. Dito po sa Double B Insider, ako po ang Insider Ricardo Mataingat. Nakakasama po rin nyo ako ngayong gabi. Tayo po ay maglilibot at nakakahalap ng mga mahihit na mga balita
Mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Inyong natunghayan ang isa na namang makasuluhang talakayan ng mga isyong ikukot sa pulso ng bayan. Muling samahan si Carlo Mateo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Double B Insider. GMA Super Radio DZBB Balitang Totoo. Mga kapuso, si Bueng de la Peña po ito, tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang kinikilingan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Balita, kinaming, panata, ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station, ang Super Radio DZBB 5.4 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay RS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulan umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay MS 97.1 GMA Radio Forever Number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Wait lang. Martin to. Ah, Sino po nag-buksa? Martin? okay na, okay. Dalawang minuto makalipas ng alas 10. Hatid sa inyo ng GMA Super Radio DZBB. Narito ang Super Balita sa Gabi. Super Balita sa Gabi. Araw po ngayon ng Lunes, mga kapuso. Ika-20 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Narito po ang Super Balita sa Gabi. Ako po inyong kapuso, Shirley Astalan. Pinakamainit at pinakasariwang mga balita ang ihahatid namin sa inyo. Narito po ang mga headlines. Ito ang Super Balita sa Gabi. Senate Impeachment Court pinagbigyan ng hiling. Nagpasabina ang ilang bank, tax at AMLC o AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte, Second Gentleman, Attorney Manasseh Scarpio. Pagpapasabina sa dollar accounts, hindi pinagbigyan. Mga abogado ni Vice President Sara Duterte posibleng iakyat sa Korte Suprema para tutulan ang pagpapasabina ng impeachment court sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister. Senator Robin Padilla pinabulaanan ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi siya tumugon sa summons para sagutin ang reklamong obstruction of justice. Counter affidavit ni Padilla, wala pa sa system ng tanggapan ng Ombudsman ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavado. Tapos
sa katayuan ni Senator Robin Padilla bilang reservist ng Philippine Army, pinasusuri ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. sa AFP. Senator Alan Peter Cayetano posibleng ipatawag ng NBI kaugnay ng investigasyon sa 2019 Southeast Asian Games. NBI, iniimbestigahan din ang umano'y 11 ghost flood control project na manuwake ng mga Cayetano sa Taguig noong 2022. Trust rating si Pangulong Bongbong Marcos bumaba sa 28%. Trust ratings ni Vice President Sara Duterte tumaas sa 58% batay sa survey ng Pulse Asia. ₱10 taas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene patutupad bukas. Gasolina may higit ₱3 kada litro na taas presyo rin. Pilipinas may pinakamahal na kuryente sa Timog Silangang Asya ayon sa Department of Energy. Dalawang tripulante Pilipino nasawi sa drone attack sa Black Sea ayon sa Department of Migrant Workers. Department of Foreign Affairs na ikipag-ugnayan sa AFP higil sa pagpukpok umano ng tauhan ng China Coast Guard sa miyembro ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. At Pangulong Bongbong Marcos mariing kinondena ang AI-generated video ng China Daily na naghalintulad sa mga Pilipino bilang unggoy. Ito ang Super Balita sa Gabi. Narito po ang mga detalye. Pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution na ipasagpilang ilan sa mga tax at bank records maging ang AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio. Kaugnay sa Article 2 ng impeachment o Articles of Impeachment na tumatalakay sa usapin ng hindi maipagbanag na yaman ng Vice Presidente. Ay kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, sakop ng Sabina Duces Tecum ang mga tax at bank records ni Duterte mula 2007 hanggang 2021 at tumatalima ang hiling ng prosekusyon sa mga naging katulad na usapin sa Korte Suprema. Sabi ni Escudero na maaaring suriin ang mga bank at tax records ni Second Gentleman Manasseh Carpio at iginiit na hindi ito panginimasok sa mga karapatan ni Carpio sa para alamin ang halaga ng yaman ng presidente. Dito nilinaw ni Escudero na maaari lamang gamitin ang mga ipinasabina na dokumento bilang basehan sa mga reklamo at maaari lamang suriin ang mga peso denomination accounts ng mag-asawa maging ang mga dokumento ng 19 na kumpanya na may kaugnayan sa Vice Presidente. Hintay naman ang impeachment court ng tax at bank records mula sa BIR ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Carpio. Matapos na payagan ng korte ang pagsabina para sa ilan sa mga ito. Ayon kay Attorney Reginald Dongol, impeachment court spokesperson, kailangan isubite ang mga ito sa korte sa July 30 ng alas 9 ng umaga. Pinayagan ng impeachment court ang sabina sa mga peso bank accounts at tax records ng Vice Presidente ng mister nito at sa 19 na korporasyon na may interes ng mag-asawa. Pinahintulutan ang pagpapalabas ng bank at tax records mula 2007 hanggang 2021 para magsilbi bilang factual at historical baseline. Hindi naman pinayagan ng sabina sa dollar bank account records ng Vice Presidente. Hindi rin pinayagan ang pagpapalabas ng records ng dalawang kumpanya. Nagsumite naman ang manifestation sa ilang senator judges sa desisyon ng impeachment court sa tax at bank accounts ng Vice Presidente at ng kanyang mister. Sa pagdinig kanina ay pinagtanggol ng prosekusyon si Vice President o ipinagtanggol ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hindi fishing expedition ang ginagawa nila sa pagsilip sa kita at yaman ng Vice Presidente tulad ng pahayag ng depensa.
Kaugnay ito sa debate sa pagitan ng prosekusyon at depensa hinggil sa request ng prosecution na isabina ang BIR Bank at tax records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. Ayon kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Attorney Chel Jokno, nakita nilang disproportionate o hindi tugma ang kita at kayamanan ng pangalawang Pangulo at nabigo siyang ideklara ito sa kanyang salgen. Para sa mga taong 2022, 2023 at 2024, nanindigan si Attorney Jokno na nakasandig ang impeachment article sa unexplained wealth sa ultimate fact at napatunayan nila ito gamit ang ebidensya. Tinukoy rin ni Attorney Jokno ang report ng Anti-Money Laundering Council o AMLA na mula 2007 hanggang sa kasalukuyan may kahina-hinalang halagang dumaan sa bank accounts ng Vice-Presidente. Ginit din ni Attorney Jokno ang kahalagahan at tignan ang kita ng opisyal sa kanyang buong incumbency o sa panahon na siya ay nasa pwesto. Ayon naman kay Attorney Michael Poa ng depensa, hindi relevant at hindi mahalaga sa paratang ang hinihingi ng prosekusyon na tax at bank records ni Vice President Duterte at ng kanyang mister. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, sinabi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno na saklaw ng paglilitis ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte kahit noong mayor at vice mayor pa siya sa Davao City. At hindi lang ang nahawakan niyang posisyon bilang Vice President na isang impeachable posisyon. Iginiit ni Attorney Jokno na may attachment ang articles of impeachment para patunayang factual basis ang ginamit nila para sabihin sufficient in form and substance sa mga articles of impeachment laban sa Vice-Presidente. Sabi naman ni Attorney Michael Poa ng depensa, due process ang pinag-uusapan at hindi dapat gamitin laban sa Vice ang mga issue at informasyon bago siya maging Vice President. Ayon naman kay Attorney Jokno, hindi appealable ang pasya ng impeachment court. Sagot ni Attorney Poa, pwedeng ibilog ang pasya ng impeachment court kung may grave abuse of discretion. Ihaharap bukas, July 21, ang prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Duterte, si NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang pangatlo at huling testigo sa paratang laban sa Vice-Presidente na paglabag sa konstitusyon ng dahil sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo ni First Lady Lisa Marcos at ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Bukod kay Attorney Matibag, nakahanay rin para iharap ng prosekusyon sina Mary Vic Pareja at dalawang land bank officials na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano. Kung matatapos sumunod bukas si Attorney Matibag, ang tatlo ay maaaring iharap bukas din at sa July 22. Yan ay para sa pagtalakay sa paratang laban sa Vice-Presidente na maling paggamit ng confidential funds sa kanyang tanggapan. Inaalis ng legal team ni Vice President Sara Duterte ang pag-akyat sa Korte Suprema para tutulan ang pagpapasagpina ng Senate Impeachment Court sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister. Kaya din, ng 19 na corporation at isang partnership na umanay mayroon silang business interest. Ayon kay Attorney Michael Poa, miyembro at spokesperson ng legal team ni Duterte, ginagalang nila ang pasya ng impeachment court pero hindi nila itinasasabi ang paggamit sa mga available remedies. Kailangan pa nila itong talakayin sa defense team at kailangan konsultahin ang kanilang kliyenta na si Vice President Sara Duterte kung tutulog sila o hindi sa Korte Suprema. Maghahanda naman ang House Prosecution Team sa posibilidad na iakyat ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang ruling ng impeachment court kahit hiling na subpoena sa tax at bank records ng pangalawang Pangulo. Sa pagpalitan, sinabi ni House Prosecutor at Amazon Liberal Party List Representative Biden de Lima na kung dadalhin ulit ng depensa ang issue ng impeachment sa Korte Suprema, ikilos ang prosekusyon at may gagawing preparasyon. Nanindigan ng prosekusyon na ang impeachment court ay siyang may kapangyarihan at otoridad pagdating sa paglilitis at sa pagpapasya sa mga usaping may kinalaman sa impeachment.
impeachment. Pinabulaan na naman ni Senator Robin Padilla ang naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi siya tumugon sa summons sa reklamo obstruction of justice kaugnay sa pagpapatakas kay Senator Ronald De La Rosa. Ginawa ito ni Padilla sa kanyang manifestation sa pagsisimula ng ikapitong araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ipinakita ni Padilla kung ano yung orihinal na kopya ng counter affidavit na isinumite niya sa Ombudsman. Iniit na sumunod siya sa utos ng Ombudsman na itinuring niyang kaibigan. Kasunod ng manifestation ni Padilla, binigyan din naman ni Senator Erwin Tulfo na hindi dapat gamitin ang Senate Impeachment Court para ihayag ang kanilang mga saloobin. Sasayaw na ito sa oras ng impeachment court. Paliwanag ng aksayaan niya sa oras ng impeachment court ang ibinaliwanag ng Senator Judge at sinabing personal nilang sitwasyon na walang kinalaman sa paglilitis sa Vice-Presidente. Injustice din naman para sa Vice-Presidente at sa pamilya nito ang patuloy na pagtalumpati ng mga Senator Judge habang ginaganap ang paglilitis. Wala pa sa system ng Office of the Ombudsman ang sinasabing counter affidavit ni Senator Robin Padilla kaugnay sa reklamong obstruction of justice na isinampalaban kay Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, dating Senate Sergeant at Arms, Maua Plaza, higil sa umano'y pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, tanging ang counter affidavit ni Cayetano ang nag-reflect sa kanilang system. Nakabatay lamang sila sa kanilang system. Kanina binanggit ni Padilla na nakapagsumiti siya ng counter affidavit ayon pa sa kanyang abogado na si Attorney Julius Valdesa. 4:40 ng hapon, July 9, nang isumiti nila ang counter affidavit. Pinasusuri ni Defense Secretary Gilbert Chador Jr. sa Armed Forces of the Philippines ang status o katayuan ni Senator Robin Padilla bilang reservist ng Philippine Army. Kasunod ng pahayag ng senador sa isang pagdinig sa Senado na isa siya umano sa mga komunista. Ayon kay Chodoro, may sariling proseso ang AFP para alamin kung may epekto ang pahayag ng senador sa kanyang status bilang kasapi ng Reserve Force. Ginawa ni Padilla ang pahayag habang gumaganap bilang Senator Judge sa ikapitong araw ng impeachment trial laban sa Vice President. Inanunsyo naman ng Office of the Ombudsman na for preliminary investigation ang reklamong plunder at money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at iba pang personalidad kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Ay kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, tumibay ang reklamo matapos ang mga testimonya at ebidensyang inilatag ng 8 nagpakilalang dating tauhan umanoniko kaugnay sa paghahatid nila ng pera. Dapat din ng Ling iginiit ng kampo ni Romualdez ang kahandaan na harapin ang anumang reklamo kaugnay ng mga maanumalyang flood control project at kumpiyansa sila na walang ebidensyang pag-uugnay sa dating House Speaker hinggil sa anomalya. Samantala sinabi na batay sa nakuha niya ng informasyon, nagtangkang lumabas sa bansa si Romualdez sa kabila ng precautionary home departure order na inilabas ng San Miguel laban sa siya. Nagtatangka umang lumabas ng bansa si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kabila ng precautionary home departure order na inisyu ng Sandigan Bayan. At kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, ito ay batay sa natanggap nilang intelligence information. Kaya naman nanawagan si Clavano sa mga law enforcement agencies magbantay sa mga border. Kanina inanunsyo ni Clavano na for preliminary investigation ang reklamong plunder at money laundering laban kay Romualdez, Zaldico at sa ilan pang personalidad. Marin namang itinanggi ng kampo ni Leyte, First District Representative Martin Romualdez na tumakas siya sa batas. Kasunod ng anunsyo ng Ombudsman na isasalang na ang reklamong plunder at anti-money laundering sa preliminary investigation laban kay Romualdez. Ay kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, hindi kailanman
nagtagong ang mambabatak sa mga investigasyong isinagawa. Hinarapan niya ni Romualdez ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure noong nakaraang taon. Nanindigan din na mananatili sa Pilipinas si Romualdez hanggat hindi pa malinis ang kanyang pangalan. Posible namang ipatawag ng National Bureau of Investigation of NBI si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa investigasyon sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pwede itong mangyari depende sa testimonya ng mga ipatatawag. Marami umano ang nagpahayag ng kanilang magbigay ng impormasyon at tumestig. Sinabi ni Matibag na lumalabas na nakuha nilang dokumento na itinalaga si Cayetano ng Philippine Olympic Committee bilang interim chairman. Ayon kay Matibag, kailangan ng board resolution para magkaroon ng aksyon ng isang korporasyon tulad ng isang non-government organization. Paano man o mangyayari ito kung kumikilos sa chairman si Cayetano noong mga panahon na iyon kahit hindi siya miyembro ng board. Aalamin din umano kung bakit taong 2023 ay may binayaran pa ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na mahigit 300 million pesos na rental kahit tapos na ang event. Iniimbestigahan na ng NBI ang umano'y Ghost Flood Control Project sa lungsod ng Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, noong 2022, nagkaroon ng 11 proyekto si Senator Alan Peter Cayetano sa Taguig na nakitaan ng kaugnayan sa pinangalanang top 15 contractors ng flood control projects ng DPWH na tinukol mismo at pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag ni Matibag, makasabihin timing na naman ito pero binigyan dingin na nauna na itong binanggit ni Senator Fancy Lacson kaya public na ito. Kaugnay nito, maiimbitahan sina Senator Cayetano at ang kanyang kapatid na si Lino Cayetano sa flood control hearings ng Senate Blue Ribbon Committee. Nauna nang sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, umiling si Lino Cayetano ng investigasyon sa flood control project sa Taguig mula 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Itinanggi naman ni Senator Cayetano ang pagkakaroon ng Ghost Flood Control Project sa Taguig. Bumaba naman ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bahagyang tumaas ang kay Vice President Sara Duterte batay sa inilabas na survey ng Pulse Asia ngayong Hulyo. Batay sa survey, nakapagdala ang Pangulo ng 28 percentage points na trust rating. Mas mababa ng 7 puntos kumpara sa 35% points o percentage points ng Marcos. Nasa 29 percentage points naman ang performance rating ni Pangulong Marcos ngayong buwan. Mas mababa ng 7 puntos kumpara sa 36 percentage points noong Marso. Samantala, bahagyang tumaas sa 58 percentage points ang trust rating ni Vice President Duterte ngayong buwan kumpara sa 54 percentage points noong Marso. Naitala sa 56 percentage points ang performance rating ng Vice Presidente. Mas mataas ang 1 punto kumpara sa 55 percentage points noong Marso. Ginagawang survey mula noong ika-28 ng Hunyo hanggang ika-3 at ika-6 ng Hulyo sa 2,400 Pilipino na may edad na 18 pataas ang ngayon ng ±2 percentage points margin of error. Super Balita sa Gabi. 24 na minuto, makalipas ang alas 10 ng gabi. Ngayon po nakikinig sa Super Balita sa Gabi. Ang Super Balita sa Gabi, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng gabi, ay mapapakinggan sa Cebu, Davao at Iloilo sa pamamagitan ng Super Radio, labanan ng fake news, dapat totoo. Super Radio, DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Mercury Trucks, 24 oras sa mga tinitugan. Mercury Trucks, tumutulong para sa kalusugan ng bayan.
ang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercuryjob.com. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa pain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Mga awit, Kabanata 37, talata 3 at 4. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MX Extraordinary. Mercury Job System ay mag-oras sa mga kalimutan. Mercury Job tulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercuryjob.com. DZBB, Balitang Totoo. Dalawang suspect sa pagnanakaw ng cable wire sa bahagi ng EDSA Ayala Tunnel arestado. Ang mga detalye mula kay Carlo Mateo. Carlo. Dalawang lalaki na resto ng Makati City Police matapos umanong ng nakaw ng mga electrical wire sa EDSA Ayala Tunnel southbound sa barangay San Lorenzo, Makati City. Batay sa opisyal na ulat ni Makati Police Chief Police Colonel Pedro Alaganon Jr. Kinilala ang mga suspect na si alias Richard, 22 taong gulang at isang alias Ronald, 20 taong gulang kapwa presidente ng Western Ikutan Alin City. Ayon na kay Alagano, nakatanggap ng tawag ang mga pakuhanan sa Station 5 sa Makati City Police Station. Bandang alas 2 ng hapon, nagpunta sa report na may mga individual na manong ng gugulong sa mga electrical wire sa lugar. Alam ito naman dito mga polis sa abutan ang pagtakas ng mga suspect at matapos na ng pinabulan ay tuluyan din na ulit na aresto ng mga polis. Napawin na sa suspect ang may 41.14 meters ng mga electrical wire at meron din 19.8 meters ng TF1.25mm na electrical wire at ilang na ekobasta na pinagsilalaan ginamit sa pagkakala ng mga ditakaw ng mga realesa. Naganda ng mga polisata ng mga kasong sa kapalang ng mga suspect. Ganyan paglabas sa Republic Act Number 1732 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines at Material Filtering Act of 1994. Ang mapatutunayan ng kasada ay mahal naman makulong ng hanggang 20 taon at magpuntahin ng 2,000 hanggang 100,000 piso depende sa desisyon ng hukuman. Ang kanamatay na GMA Subrad DCWB Balitang Totoo. Ito ang Super Balita sa Gabi. Kasado na ang big-time oil price hike bukas, araw ng Martes. Sa anunsyo ng Energy Secretary o ni Energy Secretary Sharon Garin, 10 pesos and 68 centavos kada litro ang taas presyo sa diesel, 3 pesos and 65 centavos sa kada litro ng gasolina, at 11 pesos and 77 centavos sa kada litro ng kerosene. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 2 tripulanteng Pilipino ang nasawi at isang nawawala kasunod ng pag-atake ng mga drones sa ilang barko sa Black Sea. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Capta, 12 naman ang sugatan, 4 sa kanila nakauwi na sa Pilipinas, kung saan bahagi sila ng kabuang 139 na mga Filipino seafarers. Sinabi ni Kapdak na nangyaring insidente sa Northern Black Sea sa pagitan ng ika-6 at ika-7 ng Hulyo habang sakay ang mga ito ng kanilang pinaglilingkurang barko. Pwede pa kaya dito? Ng Department of Foreign Affairs sa Armed Pwede to. Forces of the Philippines kaugnay ng insidente ng Ay, nakapang na sila eh. pagtauhan ng China Coast Ah, wag na. Guard. Isang tauhan naman ng Philippine Nakapang Navy na sa sila. Indonesia. Sa pahayag ng GFA, inaalam na nila ang mga detalye ng insidente. Higit ng kagawaran, Alas 10 na kasi. ang karahatan sa mga Pilipino ay hindi katanggap-tanggap at may katumbas na kaukulang diplomatic action. Samantala, mariing kinondena ni Pangulong Bongbong Marcos ang AI-generated video ng China Daily na naghahalin tulad sa mga Pilipino bilang pukul. Super Balita sa Gabi. Balikan po natin ang mga headlines. Senate Impeachment Court pinagbigyan ng hiling na ipasabina ang ilang bank assets ang
ni Vice President Sara Duterte, posibleng iakyat sa Korte Suprema para tutulan ang pagpapasabina ng impeachment court sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister. Status o katayuan ni Senator Robin Padilla bilang reservist ng Philippine Army, pinasusuri ni Defense Secretary Gilbert Chadolo Jr. sa AFP. Senator Alan Peter Cayetano, posibleng ipatawag ng NBI kaugnay ng investigasyon sa 2019 Southeast Asian Games. NBI, iniimbestigahan din ang umano'y 11 ghost flood control project na baluarte ng mga Cayetano sa Taguig noong 2022. Trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba sa 28%. Trust rating ni Vice President Sara Duterte tumaas sa 58% batay sa survey ng Pulse Asia. Higit 10 pisong taas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene matutupad bukas. Gasolina may higit 3 piso kada litro taas presyo rin. Pilipinas may pinakamahal na kuryente sa Timog Silangang Asya ayon sa Department of Energy. Dalawang tripulanteng Pilipino nasawi sa drone attack sa Black Sea ayon sa Department of Migrant Workers. CFA nahipag-ugnayan sa AFP sa pagpupok umano ng tauhan ng China Coast Guard sa miyembro ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. At Pangulong Bongbong Marcos maring kinundena ang AI-generated video ng China Daily na naghalintulad sa mga Pilipino bilang unggoy. Inyo po narinig ang kabuuan ng Super Balita sa gabi. Ako po ang inyong kapuso, Shirley S. Calante. Mga kapuso, dito sa DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang ngayon, serbisyo. Totoo. Inyong napakinggan ang kabuuan ng DMA Super Radio DZWB Super Balita. Super Radio DZWB Balita Totoo. Ako po si Joel Reyes Ubel. Totoo at tamang mga balita ang atid sa inyo na Super Balita sa umaga nationwide at ang malalimang pag-ibay sa isyu ng saksi sa Double B. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594, lagi nakahalal ko, servisyo, totoo. Now available for download and streaming on Apple Music, iTunes, Spotify, YouTube Music, and digital stores worldwide. Presented by LG Records. Wala pa rin tatalo, GMA Radio ang numero 1 sa buwan ng Hulyo hanggang sa HCB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station, ang Super Radio DZWB 524 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulan umaraw at para uloy ka naming paglilingkuran, kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1. GMA Radio forever number 1. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa Puso. Sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594, lagi nakahalal ko, servisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo, walang kinikilingan, walang Kung if it's too high for your budget, then you can look kasi
but there are different types of schools. May mga community college, diba? Si Tuluwi yung community college sa US, Community college, pero Ivy League. Yes, yes, may mga Ivy League, may mga community college. So, depende sa program. That's what they can expect. May mga nagre-react sa ating listeners mula sa Canada na kilala daw nila si Chona Villapanto. Oh, yes, marami nang natulungan si Chona. Dahil siya ang Ama, ang Anak, at Espiritu. Tatlong persona, pero iisang Diyos. Pareho ang katangian, pantay sa kapangyarihan. Iisang layunin na walang iba, kundi ang kaligtasan at kabutihan natin. Kaibigan ko, ang gusto ko pong iwan sa inyo ay oras na ito. Napakalinaw na paalala mula sa Mateo chapter 6 verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kung ang Diyos ang unahin natin, ang piliin natin sa mga Drop off lang po. lahat ng kailangan, Aberdeen 18, pagkain, trabaho, relasyon, 18 Aberdeen. kapayapaan, idaragdag niya sa atin. Hindi ibig sabihin na magiging perfect at walang problema ang buhay. Pero siguradong nandyan siya para mag-supply ng lahat ng tunay nating kailangan sa buhay. Kaibigan ko, kaya ngayong oras na ito, huwag mo nating sayangin ang pagkakataon. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay nag-invite sa atin na lumapit at magtiwala. Huwag na ho tayong umasa sa sarili po nating lakas at sa pangako ng mga tao. Kasi malinaw ang sinasabi po sa awit 118 verse 9. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Kaibigan, ang tao maaaring pumalya, pero ang Diyos hindi. Tandaan natin ito. Ang Diyos ang sagot. Si Jesus ang pag-asa. Ang Espiritu ang kasama natin hanggang sa wakas. Hindi siya malayo, hindi siya tahimik lang sa itaas. He is with us and for us. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, kaibigan ko, gusto mo bang maranasan ang Diyos na ito sa mismong personal Doon na lang po yan sa mong buhay? sunod. Kung oo, Yan, sa buksan likod mo ng RTE. ang puso mo ngayon. At sabihin mo sa Kanya, Lord, Ikaw ang aking Ama. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ay, QR. At Ikaw ang aking Espiritu na gumagabay. Ikaw ang aking kasalvador. Wrap na natin. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.